people! Welcome back to my channel. This is your Mama Zam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Zam ninyo. Fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, tapos kumakain ka ng tender, juicy hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Zam ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Biyernes. So, happy Friday po sa inyong lahat. Ang bilis ng araw, no? Parang kailan lang Monday, tapos ngayon ay Friday na. And then, ayun nga, maraming salamat sa lahat ng Mama Zam dyan na lagi namang sumusuporta dito sa channel natin ng Mama Zam Vlog. So, maraming salamat guys. Sobrang happy ako sa mga nakikita kong suporta na binibigay ninyo. And then, of course, kay Christine Ann Perez na talaga namang sobrang Diyosa na parang pambinibining Pilipinas na talaga. So, maraming salamat sa iyo. At hindi lang yon, syempre, sa inyong lahat na talagang laging tumatangkilik dito. Maraming salamat. At eto nga, syempre, dahil sa pagmamahal na binibigay ninyo sa akin, kaya naman, ang Mama Zam ninyo, maraming hatid na chika ngayong araw na to. Na talaga naman, oh my God, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. So, para sa unang chika, Chantal Smith, nasa Egypt na. Mama Zam, tingin mo siya kaya ang ikalawang Pinay beauty na mag-uuwi ng corona sa ating bansa mula sa international pageant. And then, tingin mo, kaya-kaya niyang kabugin ang pambaton ng Thailand ngayon taon na to. So, exciting to. Siyempre, after Maria Gigante, siyempre looking forward tayo dito kay Chantal na makauwi niya ang corona ng Miss Eco International mula sa international pageant, di ba? And then, of course, nandoon tayo na talagang ipinagpipray natin yan. Bakit naman hindi? Kumbaga, nakikita naman natin yung pambato natin. Kung tutuusin, complete package talaga siya. Yung beauty, yung kaseksihan niya, at saka talaga masasabi ko, alam naman natin yung mga tipo na Miss Eco International, gusto nila yung mga ganitong ganda, di ba? So, wala tayong pag-uusapan sa ganda, sa kaseksihan. Talagang masasabi ko, kakabog doon si Chantal. Ang problema ko lang sa nakikita ko ngayon kay Chantal ay yung kanyang kumpiyansa sa sarili. Kasi parang, alam mo, parang hindi siya ganun kakumpiyansa talaga. Yung, ewan ko ha, kung nararamdaman ninyo yon. Kasi yung nakita ko na naglalakad siya sa airport, parang yes, maganda si Chantal, pero yung kumpiyansa niya talagang ramdam mo na nahihiya. So, sana maalis yun ni Chantal. Sana yung taapang, yung angas, sana nandoon. Yung doon naman sa pambato ng Thailand na si Elsa. Oh my God, si Elsa, ano to masyadong overconfident to sa sarili niya. So, parang feeling ko, kung kumpiyansa ang pag-uusapan, panalo dito si Elsa. At syempre, nagiging maganda ka pag overconfident kayo. Alam mo yun, yung may kumpiyansa ka sa sarili mo, lalo kang nagiging maganda at nagiging matapang. So, baka doon siya kabugin ni Elsa. Pero kung ganda ang pag-uusapan talaga, yung sasabihin mo, physical aspect, body, beauty, ay naka Chantal to. So, depende na yan kung paano ipapanalo ni Chantal. So, sana si Chantal talaga, konting angas lang na kayang-kaya mo yan. So, I hope na si Chantal Smith ay maiuwi nga ang corona na Miss Eco International ngayong taon na to sa ating bansa. Oh my God. So, nakaka-excite to. But laban lang Chantal. Kayang-kaya mo yan. And then, para naman sa sumunod natin, chika, Mama Zam, ano naman ang masasabi mo? Siyempre, Miss International Philippines at saka Miss Supranational Philippines. Tingin mo, Mama Zam, malakas ba ang laban nila sa international pageant? Oh my God, si Supra at saka si Angelica Lopez. Oh my God. Si Angelica Lopez, kumpiyansa siya sa sarili niya. Parang ako, kumpiyansa din ako, nakakabog siya sa Miss International. Alam naman natin si Angelica na almost a year na yung kanyang preparasyon para dito sa
Miss International 2024, and then nasusurprise tayo ng bonggang-bongga sa ganda ngayon ni Angelica Lopez na alam mo yun na talagang pinaghahandaan niya. So depende na lang yun kung destiny niya, pero kung ako tatanungin mo, kaya na itong sumungkit talaga ng corona ng Miss International sa tapang, sa lakas at sa angas na meron siya, di ba? And then si Althea naman, tulad nga ng sinabi ko, Filipina Beauty ang ino-offer niya sa supranational, and kumpiyansa ako, etong pagka-Filipina Beauty na to, ito ang hinahanap ng supranational sa Pilipinas. And I hope and cross my finger na sana talaga si Althea ang mag-uwi ng supranational crown sa ating bansa. Malakas yung kutob ko sa kanilang dalawa. So nakikita ko kasi yung determinasyon, nakikita ko yung kumpiyansa nila, yung hungry nila sa corona ng international pageant. Kaya naniniwala ako, malakas ang laban ni Angelica Lopez at saka ni Althea dito sa kompetisyon na lalabanan nila sa mga susunod na buwan. Kaya antabayanan natin yan, di ba? And then, para naman sa sumunod natin, chika, Veena, pinupush na maging kandidata dito sa Miss India para sa universe. So, Mama Sam, tingin mo, kayanin kaya to ni Veena? Tulad nga na sinabi ko, si Veena naman, kung pag-uusapan natin yung kalibre talaga na isang Veena, actually, meron. Pero alam mo si Veena, hindi universe. Sa totoo lang, ilang beses na siya nag-try. And then kahit pumunta siya dito sa India, sabihin mo pa, eto na. So siguro kung swerte, ayun, mapupunta sa kanya. Pero kasi syempre, isipin din natin, ang mga taga-India, magagaling din naman talaga sila. Yung mga race sa India, na alam mo yung kung paano sila magsalita. Ayun talaga yung winner sa beauty ng India. Kung beauty ang pag-uusapan, walang problema kay Veena. Ang problema kay Veena kasi she's not strong. Lalo na pagdating kung paano siya talagang magsalita. So, yun yung nagiging problema kung bakit hindi siya nananalo. Nakakabog siya ng ibang kandidata. Nabigyan siya ng opportunity maraming beses na makapasok sa top 5 na Miss Universe Thailand. Pero pagdating nga sa com skills, doon siya nalalaglag ng paulit-ulit. Nakakalungkot man dahil sana mabigyan siya ng chance para alam mo yon na maipadala talaga siya sa Miss Universe. Kaya lang yung Universe Thailand, they are looking talaga na i-represent yung bansa ng Thailand as a pure Thai, so siguro ganun din. And then yung mga eksena, and then kung pupunta naman siya sa India, I think ang makakalaban niya doon yung mga magagaling kumuda. So yun yung nagiging problema kay Veena. Kaya parang feeling ko siguro si Veena kung lumaban to ng supranational o kaya ng ano tawag dito, ng Miss Grand, ayon. So doon chance niya talaga masungkit ang corona. Pero yung universe, parang feeling ko talagang mailap sa kanya. Huwag ipilit kung hindi uukol. Supra, I think yes, kaya ni Veena. Kasi, alam mo yon yung so lang naman yung Q&A sa Supra, parang feeling ko yung level na talagang hinahatid ni Veena ay talagang angkop talaga doon sa supranational. And then, I think sa Miss Grand, kasi yung pagiging kabugera niya, talagang swak na swak talaga sa Miss Grand. So, kaso, hindi niya naging choices yun noong mga dalaga pa siya. So, ang naging choices na talaga, I wanted to become a next Miss Universe Thailand. So, may mga bagay kasi na hindi para sa atin kahit ipilit natin ng ipilit at may hirapan lang, di ba? And then, of course, syempre, wish all the best para kay Veena. Kung ano man ang gustuhin niya, at kung magta-try pa siya, eh wala namang masama. So, try niya lang. Malay mo. And then, eto, si Aliana Aduana, Mama Sam. Anong masasabi mo na sa ganda na meron to? Tingin mo, Mama Sam, universe, kaya ni Aliana Aduana? To be honest, si Aliana, isa siya sa mga pinakamagaling na kandidata na pinadala natin sa international pageant. In fairness sa kanya, talagang pinagandaan niya ng bonggang-bongga. Happy sana ako kung siya naging Miss Earth. Pero, aminin naman natin, yung nanalong Miss Earth ay much better talaga. Kasi sobrang ganda din talaga no, di ba? Pero si Aliana Aduana, I think try niya universe o kaya supranational. So, feeling ko kakabog talaga yung beauty niya. One more time para sa corona ng national pageant. Aliana Aduana, agree ako. So, sana lumaban uli, di ba? And nakita naman natin na talaga namang winner na winner talaga yung beauty niya. Alam mo yun yung parang
sa tuwing maglalakad siya, lagi siyang may ring light. Di ba? So, yun. So, good luck, Aliana Aduana. And then, of course, hangad ko na sumali pa siya ng national pageant. Ganda-ganda niya. Diyos ko. Winner na winner, di ba? And then, para sa sumunod na chika, Alexi Brooks and Alexandra Rosales. Mama Sam, tingin mo, sino ang kakabog sa kanilang dalawa? To be honest, pareha silang kabogera. So, I love Alexandra, si Miss Universe Laguna, kung ano yung pinapakita niya dito sa Miss Universe. Talagang nandoon yung caliber niya talaga na, alam mo yon, to the highest level. Ang ganda ng mga galawan, ang ganda ng styling, winner na winner. And then, ganun din naman si Alexi Brooks, di ba? Si Alexi Brooks nandoon din na inilalaban niya rin talaga ang ilo-ilo sa competition na to. So, silang dalawa talagang masasabi ko, di kalibre, malakas at maangas sa competition. Kaya naman, bukas, syempre, inaabangan natin kung ano ang mga pasabog ni Alexi at saka syempre ni Alexandra dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Sino kaya ang makakalusot sa top 5 at sino kaya ang papalo ng bonggang-bongga. Pero syempre ayaw nga magpakabog din ni Miss Laguna at ganoon din si Iloilo. Pero ang maganda dito, yun ang mumuong friendship sa kanila, di ba? Close each other talaga silang dalawa at nakita naman natin na pareha sila talagang palaban sa competition na to. Speaking of palaban, Mama Sam, ano masasabi mo kay Miss Florida na umuora ng bonggang-bongga? To be honest, si Miss Universe Philippines Florida ay talaga namang masasabi ko, oh my God, grabe din. Lumalaban din ng bonggang-bongga. And then excited ako sa ano man ang ipapakita niya sa susunod na araw dito sa labanan nila sa Miss Universe Philippines. At ngayon yung bagong photos na nilabas niya, talaga namang masasabi ko, panalo at bongga. At talaga namang masasabi ko din na pak na pak din talaga yung Florida. So sana mabigyan ng chance at sana pumasok sa semifinal sa Miss Universe Philippines. Kasi nakikita ko naman na magaling naman. So nafe-feel ko siya ng bonggang-bongga. So abangan natin. And then, Mama Sam, tingin mo, makapasok kaya uli dito sa Aqua Boracay Swimsuit Challenge sina Baguio, Cainta, Taguig, Laguna, and Cebu para sa top 5 ng Aqua Challenge nila ngayon. Aqua Boracay Swimsuit Challenge nila ngayon. To be honest, syempre, masyadong gitgitan ang labanan. Pwedeng yes, sila uli ang mapili. Pwedeng no, hindi natin alam. Pero ang alam ko ay talaga naman ang mga kandidata ngayon ay kanya-kanya ng eksena at kanya-kanya na talagang paandar. So, mas matindi ang magiging laban bukas dito sa Aqua Boracay Swimsuit Challenge nila. Lalo na ngayon ay talagang nakikita mo yung init ng mga kandidata. Nako, pumasok ako dito. Nako, pumasok ako dito. So, yun yung abangan natin. Kung mananatili nga pa yung grupong to or magkakaroon uli ng mga bagong top 5 na ikagugulat natin bukas. So, wish all the best. And then, si Talisay naman ng Miss Universe Talisay Cebu ay talaga din naman isa din sa mga paandar ngayon dito sa competition. Kaya, ang tanong, may tuturin mo ba siyang dark horse dito sa competition na to? To be honest, nakikita ko yung galawan ni Talisay na talagang pumapalo din ng bonggang-bongga, yung kanyang styling, yung kanyang paandar. So parang nakikita ko, isa siya sa mga silent killer dito sa competition na to. Yung tipong hindi ka masusurprise kung bigla siyang makakalusot sa semifinals. Pero pagdating doon sa top 5, hindi ko pa nasisiguro. Pero yung laro ni Talisay, talaga namang masasabi kong nakakatinik ng todo-todo. Diba? So kung papansinin mo, talagang nandoon talaga yung paandar niya. Nakakatinig talaga. Yung tipong parang medyo may something special talaga sa mga eksena niya. So, yun yung abangan natin. And then, of course, Mama Sam, sa eksena ni Miss Taguig dito sa Aqua Boracay. Yesterday, anong masasabi mo? Yung nakita ko yung photos niya to, my God, parang talagang she convinced me I'm in the one. O, diba? Saka, nako-convince niya ako na parang, nako, pwede talaga siyang manalo na Miss Universe Philippines. Imagine mo, pag pumunta siya sa Miss Universe, tapos ganyan yung suot niya, talaga, pak na pak, di ba? So, yun. So, iba talaga ang pambato ng Taguig ngayon. Complete package talaga siya pag tinignan mo. May body, may beauty, and then yung height. Oh my God, nakakaloka. Pero, syempre,
abangan natin bukas kung paano siya i-eksena. Sabi ko nga, kapag tinitigan mo siya, winner, paano pag naglahat? O, di ba? Kasi yun talaga yung aabangan mo sa kanya, yung kanyang pasarela. Ano kaya ang mga pitik na gagawin nito? But, ando doon ako, umaasa ako bukas na makikipaglaro siya ng todo-todo dito sa competition. And then, tignan natin kung ano ang magiging eksena niya bukas. And then, naglabas din ng photos kahapon ito si Miss Pampanga. To be honest, si Pampanga, di ba, tulad na sinabi ko, na isa siya sa mga abangers natin. And then, alamin natin kung ano ang magiging eksena niya sa bukas sa challenge nila, sa swimsuit challenge, at kung aari ba ang beauty niya or hindi. Kasi nga, ang nagiging problema ko dito kay Pampanga, inconsistent. Kung titignan mo si Taguig at saka si Pampanga, alam mo sa totoo lang, parehas silang maganda, parehas silang may hype, parehas silang may ino-offer. Pero kasi, para sa akin, marami kang magagawa kay Pampanga in terms of pasabog of beauty. Kaya lang, nakukulangan naman ako doon sa ipinapakita niya sa atin. Pero ito kasi si Taguig, wala pa namang pasabog, pero nandoon na makukonvince ka talaga sa kanya na, ay nako, siya to. Kasi mukha siyang si Minorca Mercado dito. Diba? So, yon. And then, of course, si Miss Quezon Province, sa pangapaandar niya yesterday, si Atisa Manalo, alam mo siya yung tipong tao na talagang fighter, kung mapapansin mo. Sobrang ayaw niya talagang magpakabog. At di ba nung nakaraan, ang pinoproblema natin sa kanya, yung pasarela, ngayon talaga nakikita mo, mukhang papalo siya bukas sa kanyang pasarela. So nandoon siya na talagang parang feeling ko after na hindi siya mapili doon sa sa Wuling, talagang nandoon talaga yung biglang parang yung hungry niya dito sa competition, talagang parang na yung tawag dito, na-threaten di ba? So talagang ramdam mo talaga na ume-eksena siya So yon, so talagang palaban na talaga si Atisa Manalo at ayaw na talagang magpaawat. Pero syempre, ang tinitingnan ko dito, bukas kapag napili to sa Aqua Challenge, I think it's Atisa Manalo na. Pero kapag wala siya sa Aqua Challenge top 5, sa kanilang swimsuit challenge bukas sa top 5, I think delikado si Atisa Manalo. So yun yung nakikita ko. Kasi doon mo mabibase kung ito bang laban niya ay talaga bang para sa kanya o hindi. So bukas, kaabang-abang talaga kung sino ang magta-top 5 dito sa Aqua Swimsuit Challenge. Kasi kapag once na si Atisa Manalo lumusot dyan, at napili dyan sa top 5, kahit hindi siya yung mag-title ng Best in Swimsuit, basta napili siya sa top 5, sigurado, hawak ni Atisa Manalo ang corona ng Miss Universe Philippines. Pero kapag hindi siya napili sa top 5 bukas at wala siya dyan, for sure, sa iba mapupunta ang corona ng Miss Universe Philippines. Ngayon, titignan ko kung ito bang si Taguig at saka si Atisa Manalo, si Cebu, at si Baguio, at saka syempre si Iloilo. Isa sa kanila ang mga tinitignan ko kung sino ang papalo talaga. Kung sila ang magiging top 5, ibig sabihin talagang isa sa kanila ang puputungan ng corona sa Miss Universe Philippines. Pero kung wala tong mga to na nabanggit natin, ako medyo dapat mag-alala sila ng bonggang-bongga. Diba? So yun. So tignan natin bukas kung ano ang palo at kung ano ang eksena. At kaabang-abang, lalo-lalo na kay Atisa Manalo, kaabang-abang. Kasi minsan na siyang nawala doon sa sponsor choices. And then tingnan natin bukas kung isa siya sa mga mapipili dito sa kanilang swimsuit challenge sa Aqua Boracay. Are you excited guys? Kasi ako, yes! Sobrang excited na ako. Saan to mapapanood? Hindi ko pa alam. Pero tawag dito, bukas ng 5 PM. So, kaabang-abang yan, guys. So, guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yun guys, maraming salamat. Syempre, sa inyong lahat, sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling para lalo kang maganda. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.